So welcome back for another video. In this video, mag-update lang po tayo regarding GLoan. So alam ko na rin na notified na rin kayo sa bagong dashboard ni GLoan. Yung dashboard ni GLoan ngayon is hindi na siya usual like dati na nakasanayan natin na napakasimple lang. Ngayon po is iba na rin yung details and some of you nagpi-PM pa kayo sa akin regarding GLoan. Sabi ko i-feature ko siya. So anyway, sa mga hindi pa po aware is meron po akong GLoan offer dito and nag-reach na po ako ng 25,000 loan offer. Na-avail ko po ulit yon for 12 months and nasa 8 months na akong nagbabayad ngayon. But prior to that kasi, sinishare ko talaga sa inyo yung mga GLoan journey ko. Start ako sa 2,000 pesos, then tumaas siya ng tumaas, then na-avail ko siya. Then meron din pong time na hindi po ako na-increasean. Kaya sinishare ko po sa inyo yung journey ko dyan. And I thank you kasi pinagkakatiwalaan niya akong i-update si GLoan. So currently po meron po akong billing, meron po akong loan na ginrab po sa GLoan. And hindi ako nagkakamali ha, 8 months na or 9 months na ako nagbabayad. So mamaya naman ipapakita ko sa inyo yung dashboard ko. Then kahit pa paano, aware kayo and alam nyo din. And alam ko maraming issue ngayon sa GLoan. Mababa yung loan offer, nawawala yung loan offer. Then meron ng offer kasi si GLoan po ngayon. May offer na siya sa atin na kapag binayaran daw natin tong loan na to, meron tayong maximum credit limit na pwede natin ma-avail once na nagbayad tayo. So mamaya din, ipapakita ko sa inyo para mas maintindihan nyo anong itsura, paano ba ma-avail yung ganun. Legit ba talaga na kapag binayaran natin yung ating remaining credit dito sa GLoan is makaka-avail ba talaga tayo or ma-offeran ba talaga tayo ulit ng ganong amount na offer nila. And further, share ko sa inyo yung aking GLoan dashboard details para din kahit paano alam nyo kung ano nangyayari ngayon sa GLoan and para aware din kayo kung ano na bang content ngayon ni GLoan. So open po natin yung GLoan ko. So let's see. So click natin GLoan. Ayan. So, ayan kung makikita nyo dyan, avail ko talaga yung fully na 25,000 yung loan offer sa akin ni GLoan. And nakita nyo rin na ganito na po yung dashboard niya. Hindi na siya yung old style dashboard na napakasimple lang. So, click natin tong pay now ha, kasi para makita nyo rin na babayaran natin tong isang loan amount ko. And let's see, baka may magbago, diba? Baka magbago yung credit limit. Yung kasi yung iba nagbabago eh. So, yan, very quick lang naman to. So, pay amount due lang po ako. Hindi ko po pa-query magbayad ng full. So, pay amount due lang po tayo, yung monthly ko. Then, next tayo. So, ayan. So, pay lang natin to. Ayan. Click natin tong pay. And let's see. So, yan. Resibo. Then, after po nito, balik tayo sa dashboard ni GCash. And click ulit natin si GLoan. And tingnan natin kung anong ganap. So wala pong nagbago, hindi po ako na-increasehan and parang nagbayad lang talaga ako. So ganun pa rin yung offer nila sa akin. After that, I visited my husband's GLoan's dashboard. So yung husband ko po kasi is naka-avail na siya ng GLoan noon. So first offer niya is 7,000 pesos. Then tumaas po siya, then naging 15,000, tumaas po siya. Then hindi niya kasi kailangan, kaya syempre hindi niya wini-withdraw. So hindi niya po talaga ginagamit. So, last year niya pa po nagagamit. After niya ma-paid yung GLoan niya, September last year is hindi na po siya nag-loan ulit. Still, meron pa rin po siyang offer. Nag-iiba-iba nga lang po. Bumababa, 2,000, naging 5,000, naging 7,000, naging 15,000. Diba si GLoan is nakadependent siya sa G-score. So, depende sa G-score yung loan offer ng husband ko. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung GLoan dashboard niya. So, open natin this time yung GLoan dashboard ng husband ko. Then, para alam nyo yung comparison ha. So, click natin si GLoan. And so yun. So kung makikita nyo dyan nakalagay dito, pre-approved, free qualified user pa lang ulit siya. So click natin yung okay. So kapag ganito po kasi yung itsura, alam nyo na nawala po siyang offer. Kumbaga nag-downgrade po talaga siya, nawala yung offer niya kasi hindi niya po nagagamit. So grabe no, nakakaloka. So dati pong may loan dito yung husband ko, then ngayon nawala siya. Then meron siyang mga offer, couple of offer, pero nawala siya. So ganito na po talaga pala si GLoan ngayon. Pwedeng mangyari to. So maraming nag-PM sa akin regarding this, pero ito na lang po i-share ko para din kahit paano kung same kayo ng situation or dashboard, at least aware kayo. So ganyan po yung dashboard niya. Kung makikita nyo po dyan, meron siyang credit limit na 20,000 pesos. Makikita nyo yung line na yon. So hindi niya na loan lahat. So meron pa siyang ongoing na binabayaran na loan, diba? So nakalagay nga dyan sa taas na kapag pinoli paid niya daw po yung kanyang GLoan is makaka-borrow again din siya na amount na nag-reflect dyan sa dashboard. So, ang tanong niya, legit po ba talaga? So, sure ba talaga na after paying his or her remaining GLoan, is magagrab niya ba talaga yung loan offer na yan? Like, dyan na nag-reflect na 20,000 pesos. So, legit ba talaga? So,
for my own opinion po, so base lang naman to ha, sa mga exclusive offer lang sa akin din Ggive tsaka ni Gloan, na ganun nga, kapag daw binayaran ko yung ganitong amount is magkakaroon daw ako ng panibagong offer, tatasan na nila yung offer ko. So meron akong ginrab niyan, so hindi ko na rin maalala kung anong video ko yon, pero na-share ko yan sa inyo na ginrab ko nga, dahil yung sabi nga nila, kapag daw binayaran ko yung remaining loan ko is makaka-avail din ako ng bago nilang offer. Legit po talaga na nangyari sa akin yun. So nung binayaran ko is nag-refresh talaga yung aking dashboard at nabigay talaga nila yung offer na sinasabi nila. Based lang po yun sa experience ko ha. Kasi since bago na po yung dashboard ni Gloan ngayon, kung nakikita niyo dyan, kapag ganyan po kasi yung dashboard, ibig sabihin po, yung credit limit na binigay sa'yo is yan na po talaga yon. Yung maximum available credit limit ni Gloan na nag-reflect dyan sa dashboard nyo is yan na po talaga yung offer ni Gloan ngayon. Si Gloan kasi dati hindi po ganito eh. Si Gloan dashboard po noon is hindi po talaga ganyan yung dashboard niya. Simple lang po ng dashboard ni Gloan noon. Tsaka wala po siyang ganyan na parang ito na yung nababayaran mo din. Ito yung maximum credit limit offer sa'yo. Kung nakikita niyo po dyan, meron na siyang credit limit na maximum. So parang sa Ggives, kung alam niyo yung dashboard ng Ggives, na Ggives ganyan din po eh. Kung ano yung maximum amount credit limit nila, magre-reflect po dyan. Regardless po kung ilang loan availment yung na-avail mo na, basta magre-reflect po dyan yung total loan offer or available credit limit na offer nila sa'yo. So ganun na rin po kay Gloan ngayon. Na ganyan na po yung itsura. Meron na po siya nagre-reflect na credit limit na pwede mong i-avail once na ipipaid mo yung remaining loan balance mo. Ano na po siya. Hindi ka na manghuhula kung may increase ka ba or magkaka-increase ka ba after paying this loan fully. So hindi na po ganon. Kikita mo na agad sa Gloan dashboard na meron ka ng remaining credit limit na pwede mong i-grab or pwede mong ma-avail. So just like po sa dashboard ko ha, kung makikita niyo kanina, 25,000 po talaga yung kanilang offer sa akin recently. So kung nakita niyo rin kanina, sagad yon na loan ko yon lahat. Kung makikita niyo, wala akong available credit limit. Kung nakikita niyo, naka-blue yon lahat dahil sagad po yung kanilang offer sa akin na na-avail ko nga. Case po ni ma'am na ganyan po, meron pa siyang pwedeng i-avail na loan once na ma-paid niya yung remaining balance. So sa mga nakatry na po dito na nag-fully paid sa kanilang Gloan offer, then na-avail nyo ba yung ganong amount? Para din may idea po yung iba, paki-comment down below po para aware sila na legit talaga na na-avail yung credit limit, yung available credit limit na nakapost dyan. So paki-comment down below sa mga nakapag-try din. Kasi ako na-try ko yan noon. Experience ko yun ha, experience ko yun. So, iba-iba naman tayo po ng experience and iba-iba tayo ng assessment. Fear kasi natin, di ba, dahil gusto nating mag-loan, babayaran natin yung remaining credit limit kasi hindi naman pala talaga siya legit. Ang hirap ng ganun kasi mas maganda yung na-update tayo. Kung ano ba talagang ganap sa ganitong offer. Anyways pala, kanina napansin nyo, di ba, sa isang Gloan dashboard na nawalan siya ng offer, nag-back to zero na siya. As in, pwede palang mangyari po yun na, di ba, kapag wala kang offer sa Gloan, ganun yung itsura niya. Ganyan yung itsura niya, then pipindutin mo yung okay, then pag pinundit mo yung okay, yung lalabas. Tapos pag makita nyo yung lalabas, alam mo na wala ka talagang offer. Wala pa silang offer sa'yo. Possible pala na magda-downgrade ka. So, hindi pala siya kapag nagka-offer ka na. Actually, nakapag-loan na yung husband ko dyan isang beses then hindi niya lang in-avail. Kasi nga, hindi niya naman kailangan. So, possible pala na mawawala yung offer mo. Sa husband ko, ganun din kasi nangyari sa kanya sa Ggives ngayon. Nawalan din siya ng offer na dati naman meron siyang offer and currently may binabayaran siya sa Ggives ngayon. Pero wala siyang available credit limit. Si Gloan at Ggives talaga ay mag-partner to So, dahil sila ay powered by Fuse Lending. Well, si G-Credit naman ng husband ko ay bonggang-bongga naman. Tumaas naman talaga. So, yung G-Credit lang po niya ngayon, yung medyo pataas ng pataas. But anyways, ang dami po talagang issue ngayon sa G-Loans, Ggives, loan offer. Then, lalong-lalo na po sa ating G-Score. Kasi yung G-Score natin is bumababa kahit ginawa mo naman lahat. Pa rin naman yung activities mo, frequent ka pa rin gumagamit sa Gcash. So, bakit bumababa yung G-Score mo? Meron naman yung mataas yung G-Score, pero mababa naman yung offer or wala talagang offer. So, bakit naman ganon? So, minsan naman hindi nagkakasabay yung offer. May offer kay G-Credit, wala kay G-Loan, wala kay Ggives. May offer kay Ggives, wala kay G-Loan, wala kay G-Credit. May offer kay Ggives, wala kay G-Loan, wala kay G-Credit. So, hindi po sila minsan nagkakatagpo. Maliban na lang po talaga kung napakataas po ng ating G-Score. Is wala pong duda talaga yon na medyo talagang maayos-ayos at maganda-ganda ang offer natin. So, anyway, si G-Credit ay hindi dependent sa G-Score ha. Si G-Loan tsaka si Ggives lang po talaga yung sobrang dependent sa loan offer kay G-Score. Sa G-Score sila naka-base. Si G-Credit is hindi po naka-base sa G-Score. Para lang din aware kayo. Bakit hindi sila magkakaparehas ng offer? Kahit ganun ka pa katagal o kahit napakataas na ng G-Score mo. By the way naman, keep using Gcash lang talaga. System generated po talaga lahat. Lahat po ng activity natin is natitrack
trace po yan ng system ng GCash. Syempre, hindi ko alam paano sila mag-evaluate ngayon, paano sila mag-assess. Medyo okay na rin naman si GCash ngayon. Pero yung last year talaga, medyo naayos naman nila yung mga issues nila. And I hope magtuloy-tuloy at umayos din yung ating offer dito. Malaking bagay pa rin naman sa atin to, sa mga nangangailangan katulad ko. Yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para updated kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!